number 1, let's say meron tayong absolute value of x plus 2 equals 5. So, ano yung magiging value ng x natin? So, meron tayong absolute value of x plus 2 guys equals 5. So, kapag ganito yung given, kapag absolute value, yung ginagawa dito is ini-equate natin yung nasa loob ng absolute value sa positive 5 at saka guys sa negative 5. Then, solve mo na siya. So, magkakaroon tayo ng x equals 5 minus yung 2. Magkakaroon tayo ng 3. Then, yung isa naman is magkakaroon tayo ng x equals negative 5 minus 2, which is negative 7. So, bali dalawang equation na gagawin mo. Ganun siya ginagawa. So, 3 and negative 7 dapat. Number 2. So, let's say meron tayong absolute value of y minus 4 equals 10. So, magkakaroon tayo guys ng given ito. Then, magkakaroon tayo ng isang equation na y minus 4 equals yung positive 10. Then, yung isa naman is y minus 4 equals negative 10. Then, yun na. So, lipat lang natin yung negative 4 sa magiging plus 4 siya. So, basically, magiging 10 plus 4 which is 14. Then, yung isa naman, y equals negative 10 plus 4 is negative 6. So, ito yung mga sagot. Number 3. Let's say meron tayong 3k, absolute value ng 3k minus 1 equals 8. So, ganun lang siya guys. Pero kapag guys, yung equals na ito is negative bawal kasi negative naka-equal to eh. Ano bang tawag doon? Undefined ba tawag doon? Limot na ko yung term eh. Basta. So, kung meron tayong given na absolute value na 3k minus 1 equals 8. So, equate lang natin sa positive 8 then sa negative 8. Then, simplify na natin. So, magiging 3k equals 8 plus 1. So, magkakaroon tayo ng 3k equals 9. All over 3 na natin both side. So, magkakaroon tayo ng k which is equal to 3. Kasi 9 over 3 is 3. As for sa kabila naman, ganun pa rin gagawin. So, magkakaroon tayo ng 3k equals negative 8 plus 1. So, magiging 3k equals negative 7. Then, divide lang both side by 3. So, yung value ng k is magiging negative 7/3. So, ganun na mag-simplify guys ng absolute value. Mag-solve I mean. So, hindi mahirap.